Ang Nanbaka ay ang pinakamapanganib na bilangguan na may mataas na seguridad sa isang liblib na isla kung saan walang sino man ang nakatakas ng buhay. Ngunit isa sa mga bilanggo mula sa Cell 13, kasama ang kanyang mga lihim na kakayahan sa S-rank, ay nagpa siya na takasan ang bilangguang ito kasama ang kanyang mga kaibigan na buhay. Ang isang supervisor ay nag-utos na ang lahat ng mga ruta ng pagtakas ay isarado, ngunit ang mga bilanggo ay nakalusot sa isang metal na pinto. Ang isang bilanggo, na nakasuot ng asul na cap, ay gumagamit ng card upang ipakita ang mga hindi nakikitang laser traps at pinangunahan ang iba sa pamamagitan ng mga nakakatawang galaw, hanggang sa isa pang bilanggo, na nakasuot ng itim at puti na kamiseta, ay madaling i-deactivate ang mga bitag sa pamamagitan ng pag-crack ng password. Pagkatapos mag-trigger ng higit pang mga bitag, umakyat sila sa isang dock na puno ng gas na nagdudulot ng pagtulog, tumakas sa isang higanteng bola, at halos hindi nakaiwas sa kuryente. Ngunit sa kalaunan, bumalik sila sa kaligtasan sa pamamagitan ng parehong lagusan. Galit na galit ang warden at supervisor, at nagpadala sila ng isang lalaking nagngangalang Yamato para pigilan sila. Hinahabol ni Yamato ang mga bilanggo, ngunit nasa kanya ang direksyon ni Zoro ng One Piece at agad siyang naliligaw habang nagtatanong ng direksyon. Samantala, nagpatuloy ang pagtakas ng mga bilanggo ng walang anumang pagkagambala, at hindi nagtagal ay nakasagupa ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Isang bilanggo, si Nico, ang tumalon upang iligtas ang kanyang kaibigan at kinuha ang tama ng baril, ngunit napagtanto lamang na ito ay isang pampakalma na hindi nakakaapekto sa kanya. Habang ang mga armadong lalaki ay saglit na natigilan sa bigong pag-atake, sinamantala ni Nico at ng kanyang kaibigan ang pagkagambala at tumakbo para dito, matagumpay na nakatakas. Hindi nagtagal, nakaharap nila ang isang grupo ng mga mapanganib na aso, ngunit pinapanood ni Nico ang Dog Tamer sa National Geography Channel, kaya madali niya itong pinaamo. Kasunod nito, sa wakas ay narating nila ang isang malaking bakal na pinto, na naghihiwalay sa kanila sa kalayaan. Ngunit lumubog ang kanilang mga puso nang makita nilang naghihintay ang supervisor sa kanila sa labas. Agad nilang inatake ang supervisor ng buong lakas, ngunit ang supervisor ay mas malakas at natalo ang mga ito bago ibinalik ang mga ito sa kanilang kulungan upang mabulok muli. Nakapagtataka, ang mga preso ay hindi masyadong nabalisa sa pagbalik sa kanilang selda. Kung ikukumpara sa ibang mga bilangguan, ang isang ito ay may masarap na pagkain, malalaking bathtub, kagamitan sa gym, at halos lahat ng pasilidad na kailangan nila. Makalipas ang ilang sandali, si Jogo, inmate 15, ay muling sinubukang tumakas ngunit mabilis na nahuli at ipinadala pabalik sa selda. Pagdating sa loob, sinabi niya sa iba ang tungkol sa isang misteryosong magandang babae na nakita niya sa daan. Kaya't ang mga bilanggo na ito ay agad na sumugod sa visiting room para lamang makita siyang kasama ng supervisor. Nagtataka sila kung paano nalalapitan ng gaya ng supervisor ang isang magandang babae, ngunit lumalabas na ang magandang babae na ito ay nagiging isang lalaki dahil siya ay talagang isang lalaki at nakababatang kapatid ng supervisor. Biglang tinawag ang supervisor ng kanyang senior, kaya umalis siya habang sinusubukang ligawan pera ni Jogo ang kanyang nakababatang kapatid, na nagtatanong kung bakit siya nakasuot ng ganoong kasuotang gamit. Biglang naramdaman ni Jogo ang galit na namumuo sa loob niya habang nagdidilim ang kanyang kalooban, at sinabi niyang ang mga kadena na ito ay inilagay sa kanya ng isang lalaking may pulang peklat sa kanyang leeg. Ang dahilan lang kung bakit siya pumunta dito ay para hanapin ang tol-una na lalaking ito at maghayganti. Kinabukasan, sa kulungan ng Nanbaka, sinuri ng supervisor ang Cell 13 at nakitang nawawala si Jogo. Naturally, ipinapalagay niya ang isa pang pagtatangka sa pagtakas, ngunit hindi si Jogo ay natulog lamang sa silid ng tungkulin sa gabi. Galit na galit, humihingi ng paliwanag ang supervisor, at si Jogo ay casual na nagsabing umalis siya dahil humihilik ang kanyang mga kasama sa selda. Nang di pa yun sapat, si Yamato, ang tol-unan, ay abala sa pagsasanay sa halip na magbantay. Habang naghihiyawan ang mga bilanggo kung gaano kasarap ang pagkain kumpara sa ibang mga bilangguan, narinig ng chef, isang may malaking malambot na puso sa kabila ng kanyang laki, ang kanilang mga papuri at, sa kanyang pananabik, ay naglagay ng cake sa kanilang mesa bilang pasasalamat. Pagkatapos magpakasawa sa matamis na regalo ng chef, ang mga bilanggo ay nakakita sa isang Rubik's Cube. Mabilis itong nalutas ni Jogo sa loob ng ilang segundo, na humahanga sa lahat. Hindi payag na umatras, ang isa pang preso na desperado na ipahiya siya ay nagbigay kay Jogo ng isang mas mahirap na palaisipan.
Madali niyang nalutas iyon, iniiwan ang naghahaman na galit, nagtatanong sa kanyang mga pagpipilian sa buhay. Ang supervisor, na nainis sa kanilang mga kalokohan, ay pinatrabaho sila sa paggawa ng mga kasangkapan. Si Jago ay nagrereklamo tungkol sa gawain na nakakabagot, ngunit sinabi ng supervisor sa kanya na maging higit na katulad ni Nico, na, sa katunayan, ay gumawa ng isang kahoy na robot sa halip na mga kasangkapan. Ikinagalit nito ang supervisor, na agad na hinampes at pinahirapan si Nico ng walang kabuluhan. Para bang hindi iyon mas malala, ang isa pang preso ay nagsimulang mag-ukit ng isang magandang dilag bilang estatwa. Ngayon ay si Jago naman. Ipinagmamalaki niya ang mga muebles na ginawa niya. Humanga sa buong 2 segundo, naalis ang kagalakan ng supervisor nang pinindot ni Jago ang isang buton, na nagpapakita ng self-opening drawer na bumabaklas at tumama sa mukha niya. Ang supervisor, na opisyal na tapos na sa kalokohan, ay tumungo sa kanyang assistant upang talakayin kung gaano sila kadelikado kapag nalaman ng head warden ang tungkol sa mga kalokohan ng Cell 13. Pumasok si Jago, masayang binabanggit na ito ay medyo nakakahiya. Galit na galit, kinulong siya ng supervisor at sinabihan ang kanyang assistant na tingnan kung may nakatakas pa sa kanilang selda. Nang maglaon, sa pagsakay sa tren patungo sa punong tanggapan, nakipagpulong ang supervisor sa warden. Nilampasan niya ang isang grupo ng mga nakatakas sa surko, or kaya tila, ganap na binabalewala ang kanilang mga babala tungkol sa pagiging abala ng warden. Pagpasok sa kanyang opisina, inabutan siya nito ng ilang mga file na hindi alam na lihim itong nagkakagusto sa kanya. Hindi sinasadyang magkahawak sila ng mga kamay, at halos hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Inatake ng kanyang walang kaalam-alam na bantay ang supervisor, sa pag-aakalang ginugulo niya ang warden, ngunit walang kahirap-hirap na itinaboy siya ng supervisor sa isang tabi at pumasok sa negosyo. Pagkatapos ng kalokohang iyon, pinag-uusapan ng warden at ng supervisor ang mga bilanggo, simula sa bilanggo 25. Lumalabas na si Nico ay naaresto dahil sa pag-abuso sa bawal na gamot, at ang kanyang dakilang dahilan para makatakas sa kanyang huling bilangguan ay dahil ayaw niya sa mga karayom. Binibigyan nila siya ng mga iniksyon para sa kanyang allergy sa pagkain. Sa Nanbaka, binibigyan nila siya ng oral med sa halip, kaya nananatili siya at nalutas ang problema. Sumunod, inmate 69. Nakulong siya dahil sa mga kaguluhan sa grupo, ngunit nakatakas sa dati niyang kulungan dahil hindi nasarapan sa pagkain. Siya ay naging isang perpektong inmate sa Nanbaka, gayunpaman, dahil ang pagkain dito ay ang pinakamasarap. Pagkatapos ay sumunod si inmate 11, na naaresto dahil sa pagpapatakbo ng isang underground na casino. Nakatakas siya sa kanyang huling kulungan dahil nakipag-date siya sa ilang random na babae. Sa wakas, si inmate 15, ang hari ng mga pagtakas ay nakulong dahil sa pandarambong. Lumabas siya sa kanyang unang kulungan ng araw ding iyon na dumating siya. Nang tinanong ng warden kung bakit siya patuloy na tumatakas, ang supervisor ay natigilan, tinawag niya itong libangan niya. Kinabukasan, pinatigil ni Hajime ang humihikbi niyang assistant, na nagreklamo tungkol sa pagbuli sa kanya ng mga bilanggo sa Cell 13. Sinabihan siya ni Hajime na tumayo at huminto sa pag-iyak, ngunit ang assistant ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang kakilakilabot na karanasan sa mga bilanggo. Pinagalitan siya ni Hajime, sinabi sa kanya na huwag matakot sa kanila at lumaban kung kinakailangan. Ngunit ang kaawa-awang lalaki ay hindi mapigil ang umiyak at ibinahagi kung paano nila siya palagi ang pinagtatawanan, na nagtutulak sa kanya na huminto sa kanyang trabaho. Ipinayo ni Hajime na hindi solusyon ang paghinto, at dapat niyang ipagmalaki na siya ay isang bantay sa bilangguan. Sinabi niya na kung ang assistant ay maaaring humawak ng kanyang trabaho dito, maaari niyang gawin ang lahat. Iminumungkahi ni Hajime na gamitin ang mga kahinaan ng mga bilanggo laban sa kanila. Nagsisimula siya sa inmate 11, si Ono, na ang pangunahing kahinaan ay ang mga magagandang babae. Ang pagbibigay sa kanya ng isang magazine na puno ng mga kaakit-akit na kababaihan ay dapat na panatilihing abala siya ng ilang sandali. Para naman sa inmate 69, si Rock, na nahuhumaling sa pagkain at pakikipag-away, ang kailangan lang nilang gawin ay bigyan siya ng exciting na menu para mapanatili siyang engaged. Para sa inmate 25, si Nico, ang pinakamadaling pakitunguhan, kailangan lang nilang bigyan siya ng anime na mapapanood. Sa wakas, ang inmate 15 na si Jago ang pinakamahirap dahil ang pagtakas sa kulungan ang tanging libangan niya. Upang mapanatili ang kontrol kay Jago, kailangan nilang pangasiwaan ng mabuti ang iba pang mga bilanggo.
Matapos magbigay ng mahabang aral kung paano kontrolin ang mga bilanggo, bumalik si Hajime sa kanyang trabaho. Nakipagpulong siya sa warden, na nagpaalam sa kanya tungkol sa isang bagong bilanggo at humiling sa kanya na ilagay ang bilanggo sa cell 13. Tinalakay nila ang impluwensya ng bagong bilanggo na ito sa iba, dahil sa kasaysayan ng pagkabihag at pagtakas ni Sukoma. Sa pag-alis ni Hajime sa opisina ng warden, nakita niya ang kanyang assistant, na tuwang-tuwang ibinahagi kung paano niya nagawang gawing abala ang mga bilanggo sa pamamagitan ng pagsunod sa payo ni Hajime. Sinabi sa kanya ni Hajime ang tungkol sa bagong paglipat, at sa lalong madaling panahon ang mga bilanggo ng Cell 13 ay nalaman ang tungkol sa bagong pagdating, at nagtataka kung sino ang kanilang magiging bagong kasama sa selda. Sa sandaling iyon, dumating si Sukoma sa estilong ninja, na ikinamangha ng mga bilanggo. Lahat maliban kay Jago ay nasasabik sa kanyang mga ninja trick at tinatanggap siya. Gayunpaman, sinasabi ni Jago na ang lahat ay isang pagkukunwari. Bilang tugon, ibinahagi ni Sukoma ang kanyang mga taktika sa pagtakas, ngunit tumanggi pa rin si Jago na maniwala sa kanya. Hinahamon ni Sukoma si Jago sa isang jailbreakang contest para patunayan ang kanyang kakayahan at talunin siya. Dahil sa galit, pinabagsak siya ni Jago sa lupa bago pumayag sa paligsahan. Nang maglaon nang suriin ng assistant ang mga bilanggo, hindi nila siya pinansin, na nagtulak sa kanya na magmadaling bumalik kay Hajime at muling magreklamo. Samantala, sinimulan ni Jago at Sukoma ang kanilang paligsahan, na sinundan ni Sukoma si Jago, tinawag itong isang ninja shadow technique. Ang iba pang mga bilanggo ay nagtitipon upang panuurin at i-cheer sila. Nagsisimula si Jago sa pamamagitan ng pagpili sa mga kandado ng gate, at paghahagis ng card para i-deactivate ang mga laser traps, habang si Sukoma ay sumusunod lang sa kanya na parang isang walang alam na tuta. Hindi nagtagal, nagkaharap sila ni Hajime. Sinubukan ni Sukoma na ipakita ang kanyang mahusay na mga diskarte sa ninja, ngunit hindi sila tugma para kay Hajime, na basta na lang sumuntok at itinatapon sa isang tabi na parang ipis. Hindi napigilan, sinubukan ni Sukoma ang higit pang mga walang silbing pamamaraan, paghahagis ng mga dahon at talim ng ninja, ngunit sa kanyang kapabayaan, nagawa niyang bitagin ang sarili sa sarili niyang mga ninja moves. Nang maglaon, na-review ni Hajime at ng assistant ang CCTV footage at nadiskubre na kahit papaano ay nahanap ni Sukoma ang lahat ng nakatagong kamera at alam nilang nag-pose para sa bawat isa. Nagpasya si Hajime na dapat nilang ilipat ang makulit na lalaking ito sa Cell 11 at matapos na ito. Kinabukasan, binuksan ni Yamato ang Cell 13, at ibinalita sa mga preso na bukas ay bisperas ng bagong taon, at may mga palamuti at paglilinis na gagawin, na syempre, ang mga bilanggo ay may pananagutan. Samantala, pumunta si Hajime sa opisina ng warden upang maglinis, at hindi mapigilan ng warden ang paghanga sa kanya ng may pananabik mula sa kanyang upuan. Nang maglaon, tinalakay niya sa mga supervisor ang paparating na torneo ng bagong taon sa bilangguan ng Nanbaka, kung saan hinahamon nila si Hajime, na sinasabing ang kanyang tagumpay noong nakaraang taon ay isang pagkakamali. Sa bilangguan, ginugunita ng mga bilanggo ng Cell 13 ang mga pangyayari noong nakaraang taon, na nagagalak sa mga alaala na kanilang ginawa sa ngayon, at nagpasya na lumabas sa bilangguan upang markahan ang pagsisimula ng bagong taon. Kinabukasan, lahat ay nagtitipon upang marinig ang mga anunsyo para sa paligsahan ng bagong taon. Binabasa ng isa sa mga supervisor ang mga pangalan ng mga kalahok at ipinapaliwanag ang mga patakaran. Ang mga bilanggo at opisyal mula sa bawat gusali ay nabuo sa mga koponan, at ang bawat miyembro ng nanalong koponan ay may napakagandang gantimpala. Ang mga gwardya ay tumatanggap ng mga pay bonus, habang ang bawat bilanggo sa nanalong koponan ay makakapili ng isang bagay na kanilang pipiliin. Sa sandaling marinig nila ito, ang mga bilanggo ng Cell 13 ay nasa sabik at tumakbo kay Hajime, na nagmamakaawa sa kanya na kunin sila bilang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ng assistant na ang desisyong ito ay nasa warden. Sa kabutihang palad para sa kanila, inabuso ng warden na si Momoka ang kanyang kapangyarihan at pinapirma ang mga bilanggo sa Cell 13 para sa paligsahan. Ang isa sa mga gwardya, kasama ang kanyang koponan, ay lumapit kay Hajime at tinutuya siya dahil sa pagkakastalk sa Cell 13 na mga bilanggo. Dumating ang iba pang mga gwardya, at lahat sila ay nakikibahagi sa isang walang kabuluhang kompetisyon tungkol sa kung sino ang mas mahusay. Ang kalokohang ito ay nagpapatuloy ng ilang sandali, na nagbibigay ng libreng libangan para sa mga bilanggo.
Sa lalong madaling panahon, ang unang kaganapan ay inihayag, at ang komentarista ay nagpapakita na ito ay isang paligsahan sa kaligrapya. Ang mga bilanggo ay natakot nang marinig ito at lumingon kay Jago, umaasa na maaari niyang tulungan silang i-clear ang round. Magiliw na hinugot ni Jago ang kanyang brush at nagsimula, ngunit sa lalong madaling panahon natanto nila kung gaano siya kaawa-awa dito. Nakakahiya nilang napagtanto na si Jago ay magaling lamang sa paglabas ng kulungan, wala nang iba. Sa kabutihang palad, pinahanga ng mga gwardya na sina Yamato at Hajime ang lahat sa kanilang perpektong kasanayan sa kaligrapya. Napanganga ang mga bilanggo, habang ipinapaalam ng supervisor sa kanila na ang parehong mga gwardya ay mga lisensyadong calligrapher. Salamat sa kanila, ang koponan ay lumipat sa susunod na round, na sinisiguro ang unang tagumpay para sa Cell 13. Mula sa itaas, ang warden ay nagmamasid at naging mapagmahal na nais na isulat ni Hajime ang kanyang pangalan. Ang anunsyo para sa pangalawang kaganapan ay ginawa, isang paligsahan ng Moki Pounding at Daruma Drop, anuman ang ibig sabihin nito. Tila, ang koponan ay kailangang kumpletuhin ang Moki nang hindi hinahayaan ang kanilang Daruma na tumama sa lupa, isang paligsahan ng lakas at tibay. Nagdala si Yamato ng isang malaking martilyo at ibinigay ito kay Jago, na agad itong ibinagsak, hindi na nakayanan ang bigat nito. Ngunit nagawa ni Rock na buhatin ito at sumama kay Yamato para lumahok. Sinabihan siya ni Yamato na bantayan ang kanilang Daruma habang ginagawa niya ang paghampas. Nakaharap ni Rock si Leia, isang dating cellmate mula sa Building 5 na naghahangad na maghiganti. Nagpakita si Leia ng wala sa oras at galit na hinampaz ang isa sa kanilang mga bloke na ikinagulat ni Rock. Nagbabatuhan sila ng insulto sa isa't isa at nagsimulang mag-away. Sinira ni Leia ang kanyang martilyo at hinarap si Rock, habang si Yamato ay nakaharap sa isang di kagwapuhan ngunit malakas na kalaban. Ang kalaban ay bumubulusok kay Yamato ng buong lakas, habang si Leia ay galit na sinasalakay si Rock na nagpapaliwanag kung paano siya natalo ni Rock matagal na ang nakalipas at mula noon ay naging misyon niya sa buhay na magsanay ng husto at talunin siya. Ngunit si Rock ay abala sa pangangarap tungkol sa Stone Oven na hihilingin niya bilang kanyang premyo kung siya ay manalo sa paligsahan na nakalilito sa lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit siya hihingi ng isang walang silbing bagay gayong maaari naman siyang magkaroon ng kahit ano. Pagkatapos ng ilang labanan, pinatumba ni Rock si Leia gamit ang isang suntok at nag-iisang itinapon siya palabas ng tournament. Dahil sa inspirasyon nito, gumamit si Yamato ng isang mas agresibong diskarte at nanalo rin sa kanyang laban sa isang suntok na naglulunsad ng kanyang kalaban sa kalangitan. Pagkatapos, nanalo ang Cell 13 sa round na ito at umabant sa susunod. Ang susunod na kaganapan ay isang laro ng barahan na tinatawag na Han and Ishuk kung saan si Ono at ang assistant ng supervisor na si Vito, ay napili upang kumatawan sa Cell 13. Sa pagsisimula ng laban, iniisip ni Vito kung kaya ni Ono nang mag-isa or kung dapat niyang ipaliwanag ang mga patakaran sa kanya ng isang beses pa. Magsisimula ang laban, at kaharap ni Vito ang kanyang kalaban, na malinaw na minamaliit siya. Nang agarang manalo si Vito sa laban, gulat na tinitigan siya ng kanyang kalaban. Ngayon ay si Ono na, at tila nakikipagpunyagi siya sa isang magandang kalaban. Nagpupumiglas siya saglit, hindi niya kayang makipagsabayan sa kanya at sa kanyang kasamahan. Kinukutya nila siya sa pagiging mabagal, ngunit biglang, nakakuha ng ideya si Ono. Nang kinukutya ng lider ng kabilang koponan si Ono dahil hindi pa rin siya nagtagumpay at nagpaplanong manloko, sinabi ni Jago sa lalaki na si Ono ay isang henyo at hindi kailangang mandayo para manalo. Habang sinasabi niya ito, mabilis na binago ni Ono ang kanyang taktika at natalo ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang body language. Ang kaibigan ng kalaban ay pumasok at humarap kay Ono, ngunit muling ginulat ni Ono ang lahat sa pamamagitan ng pagkapanalo gamit ang parehong body language reading technique. Ang mga kalaban ay talagang naines, at ang isa sa kanilang mga buhok ay nagsimulang mabuo bilang mga arrow. Sinubukan ng kanyang kaibigan na pakalmayin siya, ngunit natalo siya muli ni Ono, na naging kwalipikado sa kanyang koponan para sa susunod na round. Samantala, may nakasalubong si Nico na tila lumulutang habang kinukuha ang kanyang gamot. Sa takot, tumakbo siya pabalik sa iba, iniwan ang kanyang gamot, at sinabi kay Hajime ang tungkol sa pangyayari, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Hajime. Ang ikatlong kaganapan ay inanunsyo, isang umiikot na labanan, katulad ng Beyblade ngunit may mga super-sized na trumpo.
Dapat itakda ng mga koponan ang kanilang nangungunang pag-ikot sa gitna ng entablado, at humanap ng paraan upang matamba ang trumpo ng kanilang kalaban. Inanunsyo ng komentarista ang natitirang mga koponan at kung sino ang kanilang kakaharapin, gumawa ng mga pahayag at iniinsulto ang lahat. Galit na galit ang mga katunggali at handang harapin ang kanilang mga kalaban. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng komentarista ang isang bagong duo, at mabilis na nakilala ni Nico ang isa sa kanila bilang ang lumulutang na tao. Hinatak niya ang shirt ni Hajime, hinihimok siyang tumingin. Sa pagka-excite, tumalon si Nico mula sa kanyang upuan at hindi sinasadyang itinulak si Hajime sa lupa, habang hinihiling sa lahat na panoorin ng maigi ang lumulutang na lalaki. Nagalit si Hajime, mabilis na bumangon, at sinuntok si Nico sa ulo dahil sa kanyang walang ingat na pag-uugali. Dahil dito, napilitan sina Hajime at Nico sa laban sa kanilang mga kalaban. Magsisimula ang laban, at dumiretso ang mga kalaban para kay Hajime, alam nilang siya ang mas mahigpit sa dalawa. Nagalit si Nico at hinampad sila ng bowl ang bakal, pinagalitan sila sa pag-atake ng dalawa laban sa isa, at nagpatuloy sa pag-lecture sa duo. Muli siyang nasasabik nang ang isa sa mga kalaban, na nakasuot ng salamin, ay umakyat sa dingding ng paligsahan at nagpas siyang umidlip. Hinarap ni Nico ang lumulutang na lalaki at nakiusap sa kanya na turuan siya kung paano lumutang. Hindi huminto si Nico at patuloy siyang ginugulo, na tinatawag siyang master. Sa kalaunan, ang lumulutang na lalaki ay napapagod at nag-alok kay Nico kung siya ay mananalo. Natuwa si Nico, tumalon, at handang patunayan ang sarili. Samantala, nakipaglaban si Hajime sa lalaking unggoy, at nagpatuloy ang kanilang pag-aaway sa loob ng ilang panahon, na lahat ay matamang pinagmamasdan ng warden, na sana ay siya na lang ang nakikipagbuno kay Hajime, na muling nakipaglovedovi. Inihagis ni Hajime ang kanyang kalaban sa lupa at umabant, ngunit inatake siya ng lumulutang na lalaki mula sa likuran sa parang Goku-style na galaw. Si Nico ay humanga sa kanyang magiging mentor at nakatayo doon na tulaler. Kahit na matapos itapon ni Hajime ang kalaban, patuloy na pinupuri ni Nico kung gaano kahusay ang lalaki, na iniinis ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Nakiusap si Nico sa lumulutang na lalaki na ituro sa kanya ang galaw, at nagpasikat sa pamamagitan ng pagkopya sa pamamaraan na ginamit ni Leia kanina laban kay Rock. Ang lumulutang na lalaki ay humanga na maaaring kopyahin, at gawing perpekto ni Nico ang isang pamamaraan sa pamamagitan lamang ng pagmamasid dito ng ilang sandali. Tinatalakay ni Jogo, at ng iba pa ang nakakabalisa na kakayahan ni Nico na ganap na Jin Agaya ang isang bagay kung sa tingin niya ay cool ito. Si Nico at ang lumulutang na lalaki ay pabalik-balik, umaatake sa isa't isa, ngunit sa huli ay ibinagsak siya ni Nico, muli na hiniling na maging kanyang disipulo. Ang kaibigan ng lumulutang na lalaki, na nagre-relax sa itaas, ay nagsabi kay Nico na talagang ang lumulutang na lalaki ang dapat na maging alagad ni Nico, dahil ang tanging dahilan kung bakit siya pumasok sa paligsahan ay upang makahanap ng isang karapat-dapat na master. Nasasabik si Nico, tumatalon-talon, humihiling na kunin siya bilang kanyang tagapagturo. Pagkatapos ay ibinunyag niya na kung manalo siya sa paligsahan, hihingi siya ng isang video game console, na iniiwan ang lahat sa hindi naniniwala sa kanyang kabalisaan. Nagalit ang kaibigan ng lumulutang na lalaki at itinabi siya, tinawag siyang mahina at isip bata. Samantala, ipinagpatuloy ni Hajime ang kanyang pakikipaglaban sa lalaking unggoy, na hindi titigil sa pakikipagtalo. Inakusahan ng lalaking unggoy si Hajime na may itinatago tungkol sa mga bilanggo ng Cell 13, at sinabing nagsinungaling si Hajime sa warden nang sabihin niyang wala siyang problema sa Cell 13. Nagalit si Hajime, binuhat siya sa kwelyo, at itinabi siya, na naging sanhi ng ibang mga koponan upang gamitin ang kaguluhang ito para sumulong laban sa isa't isa. Patuloy na pinahirapan ni Hajime ang lalaking unggoy ng walang awa, habang ang warden ay nagpapantasya tungkol sa mga romantikong senaryo sa kanya. Nagpapatuloy ang labanan, at sinusubukan pa rin ni Nico na kumbensihin ang lumulutang na lalaki na kunin siya bilang isang disipulo. Samantala, inihagis ni Hajime ang kanyang trumpo sa kanyang kalaban at nanalo sa laban, habang si Nico ay nanalo sa pamamagitan ng paggaya sa mga galaw ni Jogo. Pagkatapos, nanalo ang Cell 13 sa round na ito at nagpapatuloy sa final habang hinimatay si Nico sa pagod sa mga bisig ni Hajime. Naghahanda ang lahat para sa huling round, at ang warden ang nakakulong sa kanyang opisina, palihim na nagbabasa ng libro at namumula.
Pumasok ang isa sa kanyang mga gwardya, hinihiling sa kanya na maghanda upang pangasiwaan ang paligsahan at inagaw ang libro sa kanyang mga kamay. Nagulat siya nang makitang puno ito ng dessert at masasarap na recipe. Mabilis niya itong binawi, niyakap sa kanyang katawan, sinasabing binabasa lang niya iyon dahil wala siyang ibang gagawin, ngunit sa totoo lang, natututo siya kung paano tuparin ang kanyang hindi nasusuklian na mga pantasyang kinasasangkutan ni Hajime. Di nagtagal, inilagay ng warden ang kanyang seryoso, makapangyarihang mukha at umalis para sa paligsahan kasama ang isang gwardya. Sa kanilang paglalakbay, tinalakay nila ang mga nakaraang round at kung paano nakuha ni Hajime ang panalo, na nagmumungkahi na ang parehong bagay ay maaaring mangyari muli sa taong ito, ngunit ginambala siya ng warden, na nagsasabi na ang buong dahilan para sa torneo na ito ay upang ipakita ang lakas ng bantay at paalalahanan ang mga bilanggo sa kanilang lugar, pinapanatili silang nakacheck. Tinukso siya ng gwardya tungkol kay Hajime, at naasar siya, itinapon siya sa langit at hinabol siya. Samantala, ang lalaking unggoy at isa pang tol-unang kalahok ay nasa ospital at tinatalakay ang kanilang malagim na pagkatalo. Binanggit ng isa pang bilanggo ang isang lalaking nagngangalang Cairo, na maaaring gumawa ng lahat ng uri ng mga gamot at lunas. Naalala ng lalaking unggoy ang kanyang laban kay Hajime, at nagtataka kung paano nagpatuloy si Hajime at natalo siya ng ganoon kadali. Biglang naalala ng unggoy na lalaki na inalok siya ni Cairo ng isang manhid na ahente na gagamitin laban kina Hajime at Nico. Gayunpaman, hindi ito umubra dahil, ayon kay Cairo, si Nico ay masyadong nahuhumaling sa gamot noong nakaraan, na naging dahilan upang siya ay imyon. Bumalik sa torneo, inanunsyo ng komentarista ang susunod na kaganapan at nagtataka ng malakas kung bakit dumudugo ang isang kalahok, na hindi alam ang naunang kaganapan niya sa warden. Binabati ng warden ang mga huling kalahok at ibinalita ang pangwakas na kaganapan, isang paligsahan sa pagbubukas ng safe barrel. Ang layunin ay magbukas ng isang higanteng safe barrel, at ito ay isang two-man team event na may isang bantay at isang inmate bawat team. Si Jogo ay literal na itinulak sa pakikilahok ng kanyang mapagmahal na mga kasama sa selda, habang si Hajime ay nagtalaga kay Yamato upang makipagkumpetensya. Gayunpaman, hindi ito sinasang-ayunan ng kalabang gwardya at hinahamon si Hajime na lumahok sa halip. Tumanggi si Hajime na sinasabing pagod na siya mula sa nakaraang gabi. Nang marinig ito, ang warden ay namula at muling naanod sa kanyang mga pantasya tungkol kay Hajime, hinahangaan ang kanyang pangangatawan. Nang tumanggi pa rin si Hajime na makipagkumpetensya, hiniling ng ibang gwardya sa warden na makisali siya. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang mapanganib na titig, ngunit sa loob-loob niya, sumisigaw siya sa pananabik na makitang gumanap si Hajime. Hindi makatiis sa kanyang titig, si Hajime ay nagmamakaawang sumang-ayon na makilahok. Ang may maputing buhok na gwardya, nagalit na si Hajime ay madaling nakumbinsi ng warden, ay nagiging kaina-hinala. Nagtataka kung sinusubukan ni Hajime na pagtagumpayan siya, nagalit siya, hindi alam ang totoong nararamdaman ng warden. Samantala, nabigla si Jogo nang makilala niya ang kanyang kalaban, ito ang dati niyang cellmate, ang nahuhumaling makuha ang tanikala ni Jogo kahit na ano paman. Nagsisimula na ang paligsahan, at lahat ay nagmamadaling pamwesto. Agad na napatigil si Jogo ng kanyang kalaban na kulay kahel ang buhok na sinuntok siya. Bumangon si Jogo, nagalit, at muling humarap sa kanya. Nagtataka ang lahat kung bakit tinakpan ng lalaking ito ang kanyang mga mata. Samantala, sinubukan ni Hajime na umalis, ngunit hinayla siya ng kanyang kalaban pabalik sa laban. Pagod dito, sinabi sa kanya ni Hajime na maaari siyang magkaroon ng titulo dahil hindi siya interesado. Naniniwala ang kalaban na mamahalin lang siya ng warden kung kaya niyang talunin si Hajime sa tournament. Pagkatapos ay kinaladkad ng kalaban si Hajime sa lupa gamit ang isang lubad, ngunit si Hajime ay dumapo sa kanyang mga paa at sinusugod siya ng buong bilis. Inilabas niya ang kanyang baril, itinutok ito sa lalaki, na nagpapahayag na wala siyang interes na manalo. Samantala, si Jogo ay nagpupumilit na palayasin ang kanyang kalaban at hinahabol siya para sa mga sagot. Bumunot si Hajime ng isa pang baril na ikinagulat ng kanyang kalaban, na nabigla nang makita siyang armado. Ang hindi napapansin ng kalaban ay isang kahon na may label na tulungan ang iyong sarili, na puno ng mga kapaki-pakinabang na bagay para sa paligsahan. Ibinunyag ng komentarista ang kahon, at inanunsyo na maaaring gamitin ng sinuman sa alinmang koponan ang mga nilalaman nito para lumaban.
Galit na galit ang lalaking may puting buhok sa bagong karagdagan na ito, at sinamantala ito ni Hajime, pinaputukan siya ng mga rubber bullets. Habang papalapit ang lalaki, ang warden ay namumula at nag-cheer na parang isang teenager na tinamaan ni Cupido, na nahuhumaling kay Hajime. Ang labanan ay nagpapatuloy sa magkabilang panig na gumagamit ng iba't ibang mga armas, ngunit si Hajime ay nananatiling may kontrol. Habang inaasahan ng lahat na madali siyang manalo, mas nag-aalala sila kay Jogo, na nakikipaglaban sa kanyang kalaban. Tinutuya siya ng kaaway ni Jogo, na tinatawag siyang walang silbi kumpara sa kanya. Hinawakan ng lalaki ang kanyang mga mata, at itinaas ang kanyang maskara upang ipakita ang mga peklat. Samantala, inatake ni Hajime ang kanyang mayabang na kalaban sa kaliwat kanan, ngunit ang lalaki ay matigas ang ulo na patuloy na bumabangon, desperado na mapabilib ang warden. Binalik niya ang tingin sa kanya, umaasang makikita siya nito bilang isang lalaki kung matalo niya si Hajime. Ang mayabang na lalaki pagkatapos ay nagpakawalan ng isang hindi nakikitang espesyal na pamamaraan, na namamahala upang mapunta ang isang hiwa kay Hajime. Ang madla ay mausisa tungkol sa bagong pag-unlad na ito, at ang lalaking unggoy, na nanunood mula sa mga kinatatayuan, ay napagtanto na ang kalaban ay gumagalaw ng kanyang letigo sa isang hindi kapani-paniwalang bilis na ginagawa itong halos hindi nakikita at mahirap na iwasan. Samantala, si Jogo ay pinapahirapan hanggang sa di makahinga, halos maduraj ang kanyang bungo. Itinulak siya ng kanyang kalaban sa pader, nagbabantang kunin ang kanyang mga tanikala para sa kanyang sarili. Sinuri ni Hajime ang sitwasyon mula sa malayo, iniisip kung paano mamajetin. Ang lalaking may maputi ang buhok ay patuloy na gumagamit ng kanyang invisible whip technique, ngunit si Hajime, na naumay na, ay nagbasa ng kanyang body language at nag-counter, na may mga eksaktong suntok na nagpabagsak sa kanya. Ang mga tao ay nagbubuni para kay Hajime, at ang warden ay lalong nasasabi. Samantala, si Jogo ay patuloy na nakikipagpunyagi laban sa taong may kahel na buhok, na hinihiling na alisin ni Jogo ang kanyang mga tanikala. Sumagot si Jogo na halos imposible ito at sinubukan niya ng hindi mabilang na beses. Ang taong may kahel na buhok ay tumawa, at sinabi na ang tanging makakapagtanggal sa kanila ay ang lalaking may mga galos. Sa pagbanggit nito, natigilan si Jogo. Ang lalaking may mga galos sa leeg ay ang gumapos kay Jogo, at simula noon, hindi na niya ito maalis. Galit na galit, si Jogo ay sumugod sa isang bulag na galit, sumuntok ng ligaw. Ang taong may kahel na buhok ay nagpakawalan ng kanyang pyro attack, at ang lahat ay naghihintay ng may pag-asa. Si Jogo, na pinabagsak sa lupa, ay tinipon ang lahat ng kanyang paghahangad at bumangon, kumawala mula sa mga bato na nakaipit sa kanya, nagpakawalan ng isang ligaw, malakas na aura. Nagtanong ang taong may kahel na buhok kung bakit determinado si Jogo na tugisin ang lalaking may mga galos. Tinawag ni Jogo na talunan ang lalaking iyon sa pakikialam sa kanyang katawan at paglalagay sa kanya sa tanikala, na nangakong hinding-hindi siya patatawarin at sisirain siya kapag nabigyan siya ng pagkakataon. Habang nagpapatuloy ang torneo, mag-isang nakaupo si Sukoma sa kanyang selda nang dumating si Yamato upang samahan siya sa visiting room bago bumalik sa tournament. Nagulat si Sukoma na may bisita, lalo na ang isang taong nasa sabik na makita siya. Gayunpaman, nang makilala ang kanyang bisita, sinubukan ni Sukoma na umalis kaagad, ngunit pinigilan siya ng lalaki, nagtanong kung kumusta ang buhay-buhay. Umupo si Sukoma, nagtatanong kung paano siya natagpuan ng bisita. Tumawa ang lalaki, ipinahayag na wala siyang problema dahil siya ang manager ni Sukoma. Natuklasan niya na si Sukoma ay lihim na inaresto at inilipat, ngunit para pagtakpan ito, gumawa siya ng kwento tungkol sa pagkawala ni Sukoma at niloko ang lahat. Sinabi ni Sukoma na dapat siyang tanggalin dahil dito, ngunit tumanggi ang manager, iginiit na hindi dapat makulong si Sukoma. Pagkatapos ay nasasabik ang manager, na ibinubulalas na dahil iniisip ng lahat na nawawala si Sukoma, kapag nakalabas na siya, makakaakit siya ng maraming atensyon at makakatanggap ng maraming alok sa trabaho. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Sukoma na hindi siya magsisinungaling sa mundo at tapos na siyang maging isang star na nagmumungkahi na ang manager ay dapat maghanap ng iba. Nagalit ang manager, sinabing mahirap siyang subaybayan at kailangan niyang magsimulang magtrabaho muli sa lalong madaling panahon. Samantala, si Jogo, nakakatakas lang mula sa torneo, ay nakilala ang isang cute na itim na kuting at binuhat ito, na nagbibiro na ito ang isang gwardya na hindi niya kayang guluhin.
Narinig niya ang boses ni Sukoma at pumasok upang makinig, habang nakikipag-usap si Sukoma sa kanyang manager. Galit na galit si Sukoma, inakusahan ang kanyang manager at lahat ng iba na mga mandurukot at nilinlang siya, na sinasabing sila ang dapat na nasa bilangguan sa halip na siya. Inakusahan niya ang manager ng pagtulong sa isang direktor na nagnakaw ng kanyang buhay. Ang direktor na ito ay talagang ina ni Sukoma, na labis niyang kinamumuhian. Naalala ni Sukoma ang kanyang nakaraan, nais ng kanyang ina na mag-direct ng isang pelikulang ninja, ngunit nag-aalinlangan ang manager, dahil marami ng mga pelikulang ninja. Gayunpaman, iginiit niya na gagawin niya itong kakaiba sa pamamagitan ng paggamit ng isang aktwal na ninja bilang nangunguna, hindi lamang isang artista. Dinala niya si Sukoma ng malalim sa kagubatan, naghahanap ng mga tunay na ninja at kalaunan ay nakakita ng mga palatandaan ng kanilang presensya. Ang batang si Sukoma pala ang nagsasanay ng palihim, nagsasanay para maging isang shinobi warrior para maprotektahan niya ang sarili. Nang lapitan siya ng kanyang ina at ng manager, hiniling nilang malaman kung nasaan ang iba pang mga mandirigma, ngunit tumanggi si Sukoma na ihayag ang anuman. Nagsimulang umiyak ang maliit na si Sukoma, ipinaliwanag na hindi pa siya shinobi at iniwan na ng iba. Nagsasanay siya sa kabundukan para lumakas hanggang sa isang araw ay makakasama niyang muli ang iba pang mga mandirigma. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang ina, ngunit hinampil niya ang kanyang mga kamay at tumalon pabalik. Sa halip na magalit, tinanong niya ito kung gaano nakatagal mula nang umalis siya sa kanyang nayon. Sinabi ni Sukoma sa kanya na ang kanyang mga magulang ay nawala ng napakatagal na halos hindi niya naaalala ang mga ito, sa paniniwalang umalis sila dahil siya ay walang halaga. Nangako siya na magiging mas malakas para mahanap niya ang kanyang mga magulang balang araw. Sa sandaling iyon, niyakap siya ng kanyang ina, umiiyak habang ipinahayag na siya talaga ang kanyang ina. Naniwala si Sukoma sa kanya, lalo na nang nangako itong hindi na siya iiwan at binigyan ng scarf, ngunit kasinungalingan lang ang lahat. Gusto lang niyang gamitin siya para matupad ang kanyang makasariling pagnanais na mag-direct ng isang ninja movie. Sa kagustuhang mapasaya siya, nagsanay si Sukoma na hindi maging isang shinobi kundi isang artista. Ipinagpatuloy ito ng kanyang ina, nag-aayos sa kanya upang maging isang artista, at ngayong alam na ni Sukoma ang katotohanan, galit na galit siya sa kanya. Ang manager ay nagtatanong kung ano ang big deal dito, kung siya ay nagsinungaling or hindi. Naranasan ni Sukoma ang katanyagan at tagumpay, dapat siyang magpasalamat sa kanya sa pagpapalaki sa kanya, ang pangangatwiran ng manager, ngunit tumanggi si Sukoma, at sinabi na dapat ay naging shinobi na lang siya. Iniulat ng manager na hindi kailanman naging magaling si Sukoma sa pagiging shinobi ngunit may likas na talento sa pag-arte, isang bagay na nakilala ng direktor noong una. Kinuha niya siya para gawin siyang star. Nagpatuloy ang manager, na sinasabi kay Sukoma na magpasalamat sa buhay na mayroon siya, pera, katanyagan, karangyan, ngunit tinatanggihan ni Sukoma ang lahat ng ito, at sinabing ayos lang siya sa bilangguan. Sa pagkainis, lumabas siya at nakita si Jago na nakaupo sa labas kasama ang isang kuting. Humingi ng paumanhin si Jago sa pakikinig, at tinukso siya tungkol sa kanyang mukha ngayong natanggal na niya ang kanyang ninja mask. Tinanong ni Jago si Sukoma tungkol sa kanyang tunay na ugali. Inamin ni Sukoma na bagamat mahilig siya sa pag-arte, ang pagpapanggap bilang ibang tao ay naging popular at kaibig-ibig sa kanya, ngunit hindi sa kung sino talaga siya. Patuloy na hinahaplos ni Sukoma ang kuting, ipinapaliwanag na ang tunay na siya ay isang tool para matupad ang mga pantasya ng madla, at hindi niya kayang tuparin ang imaheng iyon. Nang napagtanto niya ito, tumakas siya at mula noon ay nahihirapan na siya. Ang kanyang mga kasanayan sa pagninja ay naging walang silbi, na hindi nagtagal ay natuklasan ng iba pang mga preso, ngunit hindi siya isang masamang artista, kaya't nagawa niyang ipagpatuloy ang pangangalakal ng ilang sandali. Pagkatapos ay isiniwalat ni Sukoma kay Jago ang tunay na dahilan kung bakit siya inaresto. Matapos tumakas, bumalik siya sa nayon upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa shinobi at hanapin ang iba pa, ngunit gumala siya sa pribadong pag-aari at naaresto dahil sa pagpasok. Pakiramdam niya ay magiging masaya ang paglalaro ng papel ng isang nakatakas na bilanggo, ngunit napunta siya sa kulungan ng Nanbaka. Natagpuan ni Jago ang kwentong ito na parehong masaya at walang silbi. Tinanong ni Jago si Sukoma kung plano niyang umalis anumang oras sa lalong madaling panahon, ngunit sinabi ni Sukoma na hindi, na comfortable siya rito, kung saan siya mismo.
Nag-aalok sa kanya si Jago ng ilang payo, na sinasabi sa kanya na hindi niya kailangang magpakita ng palabas para sa sinumang nasa bilangguan at maaari siyang maging tunay na sarili niya rito. Sa paligsahan, galit na galit si Jago matapos marinig ang tungkol sa lalaking may mga galos na naglagay sa kanya sa tanikala. Ang kanyang puot ay nagpapakita ng pagbabago, ang kanyang mga tanikala ay sumanib sa kanyang katawan habang inaatake niya ang taong may kahel na buhok, sinisira ang kalahati ng arena sa proseso, ngunit ang taong may kahel na buhok ay wala kahit saan. Ang warden ay nag-uutos ng kontrol sa pinsala habang ang kaguluhan ay naganap na ang lahat ay tumatakbo sa takot. Nagulat ang mga tao sa biglaang pagbabago ni Jago, at sa matinding pagkawasak na idinulot niya. Si Jago, na mas galit na ngayon, ay naglunsad ng panibagong pag-atake sa taong may kahel na buhok, na kahit papaano ay nakatiis at nakipag-away. Ang warden ay nagtataka kung ang pagbabagong anyo ni Jago ay nauugnay sa mga tanikala, sa pag-aakalang maaaring iba ang ginagawa nila sa kanya. Hindi sigurado kung paano haharapin ang sitwasyon, inutusan niya ang mga gwardya na hulihin ang parehong mga bilanggo. Nagmadali si Hajime at ang iba pa upang sundin ang kanyang mga utos, ngunit binato sila ng taong may kahel na buhok ng apoy at patuloy na nakikipaglaban kay Jago. Hinihiling ni Jago na ang taong may kahel na buhok ay magbunyag ng impormasyon tungkol sa lalaking may peklat na nagbabantang dukitin ang kanyang mga mata tulad ng ginawa niya noon, ngunit hindi pinansin ng taong may kahel na buhok si Jago, sinabing hindi na siya pabaya, at patuloy silang naglalaban. Kinulong niya si Jago sa isang bilog ng apoy, nagbabantang susunugan siya ng buhay para tuluyang mapalaya ang kanyang mga tanikala. Inutusan ng supervisor ang lahat na lumikas sa arena habang mas mapanganib ang laban. Gayunpaman, si Jago at ang iba pang mga preso ng Cell 13 ay tumangging umalis, nagtago sa malapit dahil sa pag-aalala kay Jago. Sinabi ni Yamato sa kanila na si Jago ay nasa malubhang problema dahil sa pag-atake sa parehong mga gwardya at kapwa mga bilanggo. Nanunood sila, nag-aalala, nag-iisip kung paano sila makakatulong habang patuloy ang labanan. Pumasok ang isa pang guard, hinihiling na sumuko ang dalawang bilanggo, ngunit tinawag siya ng taong kahel na buhok na mahina at sinabihan siyang tumahimik. Naghagis siya ng napakalaking bowl ang apoy sa gwardya, ngunit nagsanib puwersa ang iba pang mga gwardya upang ilihis ang pag-atake. Ang mga gwardya ay nag-aaway sa isa't isa ngunit nagawang itulak pasulong sa pagtatangkang mahuli ang mga bilanggo. Nagsama-sama sila, pinalibutan ang taong may kahel na buhok habang naglulunsad siya ng panibagong pag-atake ng apoy. Ang mga gwardya ay muling lumihis na napansin na kailangan niya ng oras upang mag-recharge sa pagitan ng mga pagsabog ng apoy. Kapag siya ay umatake muli, ang taong unggoy ay nagkulong sa kanya, at ang mga gwardya ay pinagsama ang kanilang mga armas upang sa wakas ay maipit siya. Ngayon, si Jago na lang ang natitirang nakatayo. Sinundan siya ng isang gwardya, nagpaputok ng mga putok, ngunit ang mga bala ay hindi nakakapinsala kay Jago. Parang pantay-pantay ang pag-aaway ng dalawa. Ayaw na makita ang kanyang kaibigan na nasa panganib, tumalon si Ono mula sa kanyang pinagtataguan at tumakbo patungo sa labanan. Sumama sa kanya ang iba, sinusubukang supilan si Jago. Hinawakan ni Rock si Jago habang tinatangka ng iba na pakalmayin siya. Si Jago, gayunpaman, ay kumawala at itinapon sila sa isang tabi, hinihingi pa rin kung nasaan ang may peklat na gwardya. Ang kanyang mga kaibigan, nalilito, ay nagtataka kung sino ang tinutukoy ni Jago, ngunit patuloy nilang sinusubukan at pinigilan siya. Muli, itinapon sila ni Jago, at nakiusap si Ono sa kanya na matauhan at alalahanin kung sino siya habang papalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok si Hajime, iniligtas si Ono at sinabihan siyang umatras. Sinuntok niya si Jago sa bituka, dahilan para matamba ito, duguan. Hindi tumitigil si Hajime, naghahatid ng malalakas na suntok at walang magawa si Ono. Biglang sinigawan ng warden si Hajime na huminto, at agad niyang binitawan si Jago. Inutusan niya ang mga gwardya na tumawag sa mga medax, at ibinalita na opisyal na natapos ang paligsahan ng bagong taon. Pagkalipas ng ilang araw, pinagalitan si Hajime dahil sa paglusob at pagpapahirap kay Jago ng masyadong malupit nang ang utos ay para lamang hulihin siya. Inilihis ito ni Hajime, na nagsasabing ang lahat ay labis na nagre-react, ngunit inakusahan nila siya ng paglagay kay Jago sa kritikal na kondisyon at sumairas sa paligsahan. Pagkatapos ng higit pang pagsasabi ng leksyon, ipinagkibit-balikat ito ni Hajime at bumalik sa Building 13.
Ang nangyari sa pagtatapos ng torneo ay nang ipahayag ng warden ang pagtatapos, sina Yamato at Hajime ay naglabas na lang ng inumin, na idineklara ang kanilang sarili bilang mga nanalo, na ikinagulat ng lahat. Nang bumalik si Hajime sa Cell 13, galit na ibinato ni Ono ang mga bagay sa kanya, hinihiling na malaman kung ano ang iniisip niya nang pahirapan niya si Jago ng husto. Galit na galit ang lahat kay Hajime, lalo na kay Ono. Mayroon silang tense staring contest, at inakusahan ni Ono si Hajime na handang pumaslang para sa kanyang trabaho. Inamin ni Hajime na ito ay totoo ngunit kinikilala din na siya ay lumampas sa oras na ito. Nang marinig ito, bahagyang huminahon si Ono at sinabi kay Hajime na habang si Jago ay kakilakilabot sa karamihan ng mga bagay, tulad ng kaligrapya, matematika, at palakasan, siya ay napakahusay sa pagtakas sa mga bilangguan. Iyon ang isang bagay na pinagmamasdan niya. Ibinahagi nila ang magagandang alaala ni Jago at iginiit na hindi siya isang halimaw. Talagang nagmamalasakit siya sa kanila. Tinanong nila si Hajime kung nasaan si Jago, ngunit umalis siya nang hindi sumasagot. Sa labas, umupo si Hajime para sa ilang kapayapaan nang lumapit ang isa sa mga tanod ng komentarista at ibigay sa kanya ang isang pribadong mensahe mula sa warden. Binasa ito ng malakas ng gwardya, si Hajime mula sa Cell 13 ay suspendido ng 3 araw. Pinagtatawanan siya ng gwardya habang nakayuko si Hajime sa hiya. Samantala, umiiyak ang warden sa kanyang opisina, ayaw na suspindihin si Hajime, ngunit ginagawa ito para sa tungkulin. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik si Hajime sa trabaho at tinanong ang kanyang assistant kung nagkaroon ng anumang problema sa Cell 13 inmates. Sinabi sa kanya ng assistant na, nakakagulat, ang mga bilanggo ay kumilos ng napakahusay sa kanyang pagkawala. Hindi na nila sinubukang tumakas ng medyo mababa na ang bar para sa kanila. Habang naglalakad si Hajime, nilapitan siya ng may maputing buhok na gwardya at ipinaalam na nagising na si Jago. Sumagot si Hajime na papunta na din siya sa kanya. Nagpalitan sila ng mga titig, na pinagbibintangan ang isa't isa na hinahayaan nilang tumakbo ng ligaw ang kanilang mga bilanggo at magdulot ng kalituhan. Itinuro ni Hajime na ang taong may kahel na buhok ay nagdulot ng higit na pinsala sa kanyang mga pag-atake ng apoy kaysa kay Jago. Ang iba pang mga gwardya ay nagpapaalam kay Hajime na ang nakakulong kulay kahel na buhok ay nakadina na ngayon sa isa pang gusali, tumangging magsalita maliban kung makakausap niya si Jago. Nanunuya si Hajime, na nagsasabi na ang taong may kahel na buhok ay malinaw na mas iniisip kaysa sa mapagkaibigang pag-uusap, ngunit ipinaliwanag ng mga gwardya na ang pagpayag sa dalawang ito na mag-usap ay makatutulong sa kanila na matuklasan ang pinagmulan ng kanilang mga kapangyarihan. Inihagis ng isang gwardya ang kanyang cellphone kay Hajime, na nagmumungkahi na kahit papaano ay hayaan nilang magsalita ang dalawang bilanggo sa telepono. Kinukot siya ni Hajime ang gwardya sa pagkuha ng mga utos mula sa mga bilanggo, ngunit iginiit ng gwardya na wala silang pagpipilian kung gusto nilang mang-alap ng higit pang impormasyon, dahil ang parehong mga bilanggo ay masyadong marahas upang huwag pansinin. Nang maglaon, binisita ng maputing buhok na gwardya ang kanyang nakakulong na preso, tinanong kung komportable siya sa kanyang selda. Ang bilanggo ay tumugon sa pagsasabing kung ito ay mas madilim, siya ay magrereklamo. Ang gwardya, na nagtataka, ay nagtanong kung paano niya malalaman iyon dahil hindi niya nakakakita. Ang bilanggo ay nagsasabi lamang na ito ay isang hula, at pagkatapos ay humiling na kausapin si Jago. Samantala, si Jago ay napunta sa isang katulad na sitwasyon, at pinuntahan siya ni Hajime. Inilagay ni Hajime ang telepono sa lupa sa harap ni Jago at pinutol ang CCTV footage. Tinanong kung gusto ni Jago na makalaya sa kanyang mga tanikala. Nakuha nito ang atensyon ni Jago dahil kanina pa siya tahimik. Sumagot si Jago na hindi na kailangan. Binuksan ni Hajime ang telepono, ipinaalam kay Jago na nasa kabilang linya ang nakakulong na may kulay kahel na buhok. Nagsimulang magsalita ang lalaking may kahel na buhok tungkol sa lalaking may mga galos na nagpapakitang hinahanap din niya ang parehong lalaki. Gusto niyang sukatin kung gaano karami ang alam ni Jago tungkol sa lalaking may peklat bago gumawa ng susunod na hakbang. Tinanong niya si Jago kung may ideya ba siya kung nasaan ang lalaki, or kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Si Jago ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at inamin na hindi niya alam, na inihayag na umaasa siyang malaman ang impormasyong iyon mula sa taong may kahel na buhok. Ipinaliwanag ni Jago na ang lalaking may mga galos ay siyang naglagay sa kanya sa tanikala, ngunit higit pa doon, wala siyang alam tungkol sa kanya.
Ang taong may kahel na buhok ay nagtatanong kung ang tanging layunin ni Jago ay alisin ang kanyang mga tanikala. Kinumpirma ito ni Jago, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng ibang preso at nagsimulang tumawa ng malakas. Si Jago, na ngayon ay dismayado, ay nagtanong kung bakit ang taong may kahel na buhok ay nahuhumaling sa kanyang mga tanikala. Ipinaliwanag ng bilanggo na may kahel na buhok na ang mga tanikala mismo ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Ang mga ito ay isang paraan lamang sa isang layunin. Tutulungan siya ng mga ito na mapalapit sa lalaking may peklat para tuluyan niya itong mapaslang. Nabigla, tinanong ni Jago kung bakit siya pumunta sa ganoong kalabisan. Ang kulay kahel na buhok na preso ay patuloy na nagpapaliwanag na tulad ni Jago, siya ay pinahirapan ng taong may peklat, ngunit sa mas mahabang panahon. Ginawa silang dalawa ng lalaking iyon na mga halimaw, ngunit mas matagal itong tiniis ng nakakulong kulay kahel na buhok. Nagpatuloy siya sa paglalarawan kung paano siya nagdose ng husto, patuloy na nagpupumilit na maunawaan ang kanyang kapangyarihan. Isang araw, nagpakita ang lalaking may peklat na nagpakilalang isang scientist. Nangako ang scientist na aalisin ang paghihirap ng orange-haired inmate ngunit malayo iyon sa nangyari. Sa halip, sinamantala ng siyentipiko ang kanyang pangangatawan at natatanging kapangyarihan para sa kanyang sariling mga eksperimento. Si Jago, nalilito, ay nagtanong kung paano ito posible kung isasaalang-alang ang kanyang kapangyarihan sa apoy na tila lampas sa agham. Sumagot ang may kulay kahel na buhok na bilanggo, na sinasabi kay Jago na mag-isip muli. Ang kanyang sariling mga tanikala ay lampas din sa agham. Siya ay patuloy na nagpapaliwanag na kahit na minsan siya ay itinuturing na isang kakaiba para sa kanyang kakaibang mga kakayahan, ang mga siyentipiko ay ginawa siyang isang tunay na halimaw. Binago siya ng lalaki upang kontrolin ang kakayahang magsunog sa halip na pagalingin siya at gawing normal na tao. Sa sobrang galit at pagkadismaya, sinubukang tapusin ng orange-haired inmate ang scientist sa pamamagitan ng apoy nito, ngunit madaling nasira ng lalaki ang apoy at nasugatan siya ng husto bilang kapalit. Tinanong ni Jago kung ang lalaking may peklat, ang mad scientist, ay mayroon ding mga tanikala tulad ng sa kanya. Kinumpirma ito ng orange-haired inmate at sinabing ang mga kadena ng scientist ay naging blades tulad ng ginawa ni Jago. Galit, naunawaan sa wakas ni Jago kung bakit gusto ng taong may kahel na buhok ang kanyang mga kadena para mapantayan niya ang kapangyarihan ng siyentipiko at mapaslang siya. Kinumpirma ito ng nakakulong na may kulay kahel na buhok, at muling tinanong si Jago para sa mga tanikala, ngunit tumanggi si Jago, at sinabi sa kanya na ito ay isang masamang ideya. Ang preso, gayunpaman, ay walang pakialam basta ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong maghayganti. Pagkatapos ay isiniwalat niya na hindi na niya magagamit ang kanyang apoy dahil ang mga doktor dito ay nagtanim ng isang bagay sa loob niya, tulad ng isang computer chip na pinipigilan ang kanyang kapangyarihan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya magagamit ang kanyang apoy upang makatakas sa kulungan ng Nanbaka, at sa ngayon, siya ay natigil dito. Nang matapos ang tawag, tinawag ni Jago na tulala ang taong may kahel na buhok, ngunit sumingit si Hajime, at sinabing mas malala pa si Jago. Sinabi niya kay Jago na wala siyang laman sa loob, wala siyang tunay na layunin sa buhay. Walang kabuluhan ang libangan ni Jago na tumakas sa mga kulungan. Nagpatuloy si Hajime, na itinuturo na kung si Jago ay may tunay na hangarin or motibo, malalaman niya kung bakit sinabi sa kanya ng taong may kahel na buhok ang kanyang kwento. Kahit na tila walang kabuluhan ngayon, noong unang dumating si Jago sa Nanbaka, may layunin siya sa unang pagkakataon, ang makatakas. Ngunit hindi niya ito lubos na ipinangako, or nagawang manatiling malaya dahil natatakot siya sa kung ano ang mangyayari kung talagang tatakas siya. Kaya naman pinatagal pa niya ang kanyang mga pagsisikap para makawala. Sinubukan ni Jago na makipagtalo nang sabihin sa kanya ni Hajime na sa kaibuturan ng kanyang kalooban, siya ay natakot. Alam niyang papalapit na siya sa kanyang target, ang scientist, at kung gusto niya talagang mahanap siya, may natuklasan na siya ngayon. Sumang-ayon si Jago, sinumpa ang kanyang mga tanikala, at nagsimulang magmuni-muni sa kanyang pagkabata. Noon, hindi siya kailanman nag-enjoy or nagnanais ng anuman sa buhay. Umiiral lang siya. Napagtanto niyang wala rin siyang pakialam sa paligsahan at nakilahok lamang dahil sa iba. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang tunay na mga interes or libangan, ngunit nang ang mga tanikala ay inilagay sa kanya sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng motibo upang mahanap ang siyentipiko.
Gayunpaman, iyon ay bago niya naunawaan kung ano talaga ang mga tanikala at ang kapangyarihang hawak nito. Pagkatapos ay iniisip niya ang tungkol sa kanyang mga kaibigan at ang kanilang kahulugan ng layunin. Nasisiyahan sila kahit sa mga pinakasimpleng bagay at nagkaroon ng kahulugan sa kanilang buhay. Aminado si Jago na nakaramdam siya ng selos sa kanila, ngunit sa kabila noon, masaya siyang kasama ang mga ito. Kaya naman hindi talaga siya nag-effort para makatakas. Pero ngayon, natatakot siyang itakwil siya ng kanyang mga kaibigan pagkatapos makita ang naging halimaw na side niya. Nagsisisi siya sa pananakit sa kanila at pinag-isipan pa niyang putulin ang kanyang mga paa. Tinawag siya ni Hajime na talunan, at sinabi sa kanya na ang pagtatago sa sitwasyon ay hindi makakalutas ng anuman. Tinanong niya si Jago kung bakit talaga siya pumunta sa Nanbaka noong una. Noong una, sinabi ni Jago na hinanap niya ang siyentipiko, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Sa pagkadismaya, sumigaw siya, tinanong si Hajime kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi sa kanya ni Hajime na dahil nanalo sila sa paligsahan, maaaring hilingin ni Jago ang anumang gusto niya bilang kanyang premyo, ngunit kailangan niyang magdesisyon ng mabilis. Biglang naalala ni Jago kung ano ang gusto ng kanyang mga kaibigan, ang kanilang mga kagustuhan, at ang mga bagay na kanilang ikinatuwa. Sa wakas ay naiintindihan niya na hindi siya tunay na masaya noon. Pinapakain lang niya ang kanilang kaligayahan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hajime kung ano ang gusto niya, isang pagkakataon. Sumang-ayon si Hajime na sinasabi na patatawarin si Jago sa kanyang mga aksyon sa panahon ng paligsahan at maaaring bumalik sa Cell 13. Sa loob ng 3 araw ng pagsususpend, ang Cell 13 ay natigilan ng malaman na hindi na siya ang kanilang supervisor. Sa halip, ang may puting buhok na gwardya na si Kenkairo ang pumalit. Maging ang ibang mga gwardya ay pare-parehong nagulat sa pagbabago, dahil ang warden ay naninindigan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Cell 13, kasama ang lahat ng mga gwardya na nag-aambag. Si Kenkairo ang pinaka-naasar sa sitwasyon, ngunit hindi niya magawang suwayin ang utos ng warden. Nag-aatubili, sinimulan niya ang kanyang bagong tungkulin at nagsasagawa na ng ika-25 na pagsusuri sa Cell 13. Ipinaalam niya sa mga bilanggo ang tungkol sa pag-unlad ni Jago, ipinaliwanag na si Jago ay ginagamot sa isang espesyal na pasilidad at hindi maaaring magkaroon ng anumang bisita sa ngayon. Nagulat ang mga bilanggo nang matagpuan nila ang mga lalaki mula sa infirmary, ang mga parehong natalo nila sa paligsahan. Gayunpaman, nagtaka sila nang makita ang mga lalaki na kumikilos na parabang sila ay malubhang nasugatan sa kabila ng kanilang maliliit na sugat. Nagtataka, tinanong ng mga bilanggo ang doktor tungkol sa kalagayan ng mga lalaki. Ipinaalam sa kanila ng doktor na maghintay ng kanilang turn, at binanggit na maaaring makaranas si Nico ng matagal na epekto mula sa paligsahan. Ipinaliwanag niya na ang kakayahan ni Nico na gayahin ng iba ay maaaring nagdulot ng ilang uri ng impeksyon. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang robot na nurse na nagngangalang Kago, at agad na nabighani sa kanya sina Ono at Rak. Sinimulan nila siyang guluhin para makipag-date habang si Nico, bilang sa kanyang karaniwang sarili, ay nagtanong kung maaari siyang matulog sa kanyang kandanggan. Ang tatlo ay hindi nagpakita ng paggalang sa kawawang robot na nurse na patuloy na nang iistorbo sa kanya. Sa ikalawang araw ng pagsususpend ni Hajime, mas lumala ang mga pangyayari. Isang creepy red-haired guard ang itinalaga bilang supervisor. Nagdilim ang mood sa pagbanggit ng pangalan ni Jago, at napag-usapan ng mga preso kung paano sila naapektuhan ng kawalan niya. Sa pagtatangkang iangat ang kanilang espiritu, nagpasya silang lumikha ng isang pekeng Jago sa pamamagitan ng pagguhit ng kanyang ulo sa isang pahayagan. Sawa na sa kanilang mga kalokohan, nagpasya ang bagong supervisor na bigyan sila ng leksyon sa layout ng Nanbaka. Ipinakita niya ang isang mapa ng Japan at ipinakita sa kanila ang mga larawan ng mga pasilidad ng bilangguan. May sinehan pa nga, pero para lang sa mga gwardya. Dahil sa pagdurog sa pag-asa ni Nico, ipinaliwanag ng supervisor na ang mga bilanggo ay pinagsama-sama ayon sa kanilang mga krimen, katangian, at kakayahan at itinalaga sa mga gwardya na pinakamahusay na namamahala sa kanila. Samantala, nagpasya si Ono na umidlip kasama ang pekeng Jago, na ikinagalit ng bagong supervisor, na sinipa siya sa kanyang sarili. Ang supervisor ay nagbigay ng mga puntos. Sina Rak at Nico ay nakatanggap ng 9 at 10, ngunit si Ono ay binigyan lamang ng 2. Galit na galit, nakipagtalo si Ono sa supervisor.
Maya-maya lang ay dumating na ang assistant para tingnan sila, curious sa ingay, pero walang modo din ang mga preso sa kanya. Sa panahong ito, kahit na sa kanyang pagkasuspend, si Hajime ay gumagawa pa rin ng mga papeles na labis na nag-aalala sa kanyang kapatid. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang labis na trabaho sa kanyang sarili kahit na suspendido. Sa ikatlo at huling araw ng pagsususpend kay Hajime, isang bagong supervisor, isang malaunggoy na gwardya, ang namamahala. Tinanong niya ang assistant tungkol sa pag-uugali ng preso at nasiyahan sa sagot. Gayunpaman, nang suriin niya ang cell 13, nakita niyang natutulog ang mga preso. Galit na galit, sinigawan niya ang mga ito dahil sa pagiging tamad. Sa takot na makaladkad sa isa sa matitinding sesyon ng pagsasanay ni Yamato, ang mga bilanggo ay mabilis na tumalon mula sa kama at tumakas, ngunit mabilis silang nahanap ni Yamato at sinubukan silang hikayatin na sumali sa kanyang sesyon ng pagsasanay. Kinatatakutan ito ng mga bilanggo na nangangamba sa kanilang buhay. Si Sukoma, gayunpaman, ay sabik na sumali at pinag-usapan ang kahalagahan ng pagsasanay para sa isang ninja, na labis na ikinatuwa ni Yamato. Ang mga bilanggo, na desperado na umiwas sa pagsasanay, ay nagsimulang gumawa ng mga dahilan, kahit na nagkunwari na si Jago ay nagkaroon ng ilang matagal na hindi maipahayag na sakit. Nagtipon sila sa paligid ng pekeng Jago, nagbibigay ng kanilang mga pekeng pakikiramay na parang nasawi na ito. Naghinala ang malaunggoy na supervisor sa kanilang pag-uugali. Nang subukan ni Rock na gumawa ng isa pang dahilan, inutusan ng supervisor si Yamato na kaladkarin siya palayo. Ang supervisor ay nagmuni-muni sa pagganap ni Rock sa panahon ng paligsahan at nagpasya na oras na para sa lahat na umalis, ngunit si Ono ay nagtago sa likod ni Nico bilang pagsuway. Nag-alinlangan ng supervisor, ayaw niyang magalit si Nico at mag-trigger ng isa pang outburst tulad ng nangyari noong tournament, na mapipilitan siyang sumulat ng paumanhin sa mga opisyal. Si Rock, na nakadama ng tensyon, ay nagsiwalat na si Nico ay uminom ng kanyang gamot noong araw na iyon, na tiniyak sa supervisor na siya ay kumikilos ng normal. Gayunpaman, gusto pa rin ni Rock na makasama sina Ono at Nico sa kanyang kapalaran habang kinaladkad siya ni Yamato. Pagkatapos ay itinulak ni Yamato ang natitirang mga bilanggo sa isang matinding sesyon ng pagsasanay hanggang sa sila ay halos maubos. Pagkatapos, lumipas ang 3 araw ng pagkakasuspinde ni Hajime, at bumalik tayo sa kasalukuyan. Sa wakas ay pinakawalan si Jago mula sa kanyang pagkakakulong, at pinahahalagahan ang malinaw na asol na kalangitan pagkatapos ng mahabang panahon. Hinayla siya ni Hajime pabalik sa cell 13, at habang nasa daan, tinanong ni Jago kung bakit sinabi sa kanya ng orange-haired inmate ang lahat ng mga bagay na iyon. Inamin ni Hajime na hindi niya alam, ngunit mayroon siyang magandang hula, gusto ng taong may kahel na buhok na sundan ni Jago ang scientist. Dahil nakuha na ang kanyang fire powers, hindi na siya makaganti at gusto niyang si Jago ang gagawa nito. Pagkatapos ay idinagdag ni Hajime na malamang na inilagay ng siyentipiko ang mga tanikala kay Jago upang maperpekto ang mga ito para sa kanyang sariling paggamit, na tina-trato si Jago bilang isang guinea pig lamang. Nang tuluyang makabalik si Jago sa kanyang selda, tuwang-tuwa ang lahat nang makita siya, maliban kay Ono, na masama ang loob na iniwan sila ni Jago. Gayunpaman, lumambot muli siya kaagad pagkatapos. Mabilis na nagkwentuhan ang mga preso kay Jago sa lahat ng nangyari sa nakalipas na 3 araw, at nakaramdam ng pagsisisi si Jago. Humingi siya ng paumanhin sa kanila dahil sa pagkawala ng kontrol, at para sa napakaraming itinatago sa panahon ng torneo. Ipinahayag niya kung gaano siya nanghihinayang sa lahat ng sakit na naidulot niya sa kanila. Minsan sa gabi, nagigising si Rock mula sa isang nakakabagabag na bangungot tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit sa kabila ng matagal na epekto, tinitiyak niya kay Jago na ayos lang siya. Ipinaliwanag niya na lalo siyang nasasabik dahil ngayon ang araw na sa wakas ay matatanggap niya ang kanyang premyo, isang coveted stone oven bilang gantimpala para sa pagkapanalo sa kamakailang paligsahan. Samantala, sa ibang bahagi ng kulungan, ang lumulutang na lalaki at si Leia ay abala sa kanilang selda, nagsasanay at nag-uusap sa mga pinakabagong pangyayari. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang kanilang supervisor si Hakori, at ihatid sila palabas ng kanilang gusali, Building 5, at dalhin sila sa Building 13. Ipinaliwanag ni Hakori na hiniling ni Rock na makita sila. Pagdating nila sa bagong gusali, sinalubong sila ni Rock at inaalok sa kanila ang kanilang mga unang hiwa ng bagong lutong pizza mula sa kanyang bagong nakuhang stone oven. Sabik niyang ibinabahagi ang pizza sa lahat.
Habang ang iba ay kumakain, si Leia sa una ay nag-aalangan, ngunit sa ilang malumanay na paghihikayat mula sa mga bilanggo ng Cell 13, pati na rin mula kay Hakori, sa huli ay sumuko siya at kumuha ng isang slice. Sa kanyang sorpresa, napagtanto ni Leia ang pizza na hindi kapani-paniwalang masarap at tinatangkilik ito ng higit pa kaysa sa inaasahan niya. Sinasamantala ni Rock ang pagkakataong ipaliwanag ang mga benepisyo ng paggamit ng stone oven para sa pagluluto, at ang iba, kasama sina Yamato at Jogo, ay nagpapahayag ng kanilang pagpapahalaga sa kamanghamanghang pagkain. Ang pizza na ginawa sa stone oven ay tila nagdadala ng pakiramdam ng init at kasiyahan sa lahat ng sumusubok nito. Hindi titigil doon, nag-aalok din si Rock kay Leia ng ilang tradisyonal na pagkaing Chinese na nag-trigger ng biglaang pag-alon ng nostalgia para kay Leia. Ang mga lasa ay nagpapaalala sa kanya ng tahanan, at nagsimula niyang mapagtanto kung paano siya hindi kailanman naglaan ng oras upang pahalagahan ang kanyang mga pagkain, or anumang bagay para sa bagay na iyon bago ang sandaling ito. Dahil sa kabaitang ipinakita sa kanya, sa wakas ay inamin ni Leia kung gaano kahalaga sa kanya ang lahat ng ito, at sinamantala pa niya ang pagkakataong humingi ng tawad kay Rock dahil sa pagiging malayo at pagkakaroon ng cold attitude sa nakaraan. Malugod na tinanggap ni Rock ang paghingi ng tawad, at binibigyang diin kung gaano kahalaga na pahalagahan ang pagkain na mayroon tayo, isang aral na nakatutugon sa lahat ng naruroon. Nagpasalamat muli si Leia kay Rock bago bumalik sa kanyang gusali, na ngayon ay nararamdaman na mas konektado sa kanyang mga kapwa bilanggo. Pagkaalis ni Leia, nagmuni-muni si Jogo kung paano tila nagbago si Rock kamakailan. Sinabi niya na ang pagbabago ni Rock ay banayad ngunit tiyak para sa mas mahusay. Ang pagmumuni-muni na ito ay nagiging sanhi ng pag-iisip ni Rock sa sarili niyang marahas na nakaraan, partikular ang pang-aabuso na dinanas niya sa mga kamay ng malulupit na gwardya sa isang dating kulungan. Naalala niya kung paano siya pinaalis ni Jogo sa kakilekilabot na lugar na iyon, at tinatrato siya ng pagkain pagkatapos. Ito ay isang pagkain na kinain ni Rock sa nilalaman ng kanyang puso, isang bagay na hindi niya naranasan sa mahabang panahon, at nagdulot ito sa kanya ng napakalaking kaligayahan. Si Jogo, sa kabilang banda, ay walang natatandaan na gumawa ng anumang bagay na partikular na makabuluhan para kay Rock, ngunit si Rock ay tinalikuran lamang ito ng isang ngiti, na tinitiyak kay Jogo na higit pa ang ginawa niya para sa kanya kaysa sa kanyang napagtanto. Idinagdag ni Rock na balang araw ay mahahanap din nila ang paboritong pagkain ni Jogo, na nagpapahiwatig ng magandang kinabukasan. Samantala, sa ibang lugar sa bilangguan, sumasailalim si Nico sa isang medikal na pagsusulit, gaya ng ginagawa niya linggo-linggo. Nakahiga siya roon, nakadarama ng kalungkutan, malungkot, at nag-iisa, at ang kanyang kahabag-habag na ekspresyon ay sapat na upang mag-alala maging ang robot na nurse na nag-aalaga sa kanya. Naramdaman ang kalungkutan ni Nico, nag-alok si Ono na dalhan siya ng mga natirang pagkain, at siya, kasama sina Jogo at Rock, ay nagtungo sa infirmary upang bisitahin si Nico. Pagdating, sinamahan sila ng siyentiste ng bilangguan, si Arina, at ang doktor na nagbabala sa kanila na huwag masyadong ipa-excite si Nico. Patuloy na gumagaan ang kalooban ni Nico, na pabirong itinuturing ni Ono at Rock na kagagawan ng asawa ng doktor na si Kazori. Ang kanilang mga hinala ay naging tama nang si Kazori ay kapansin-pansing binasag ang dingding ng ospital, pumasok sa silid at agad na nagsimula ng isang maliit na pagtatalo sa doktor sa harap ng robot na nurse. Sa kabila ng kanilang pagtatalo, nagawa ng robot na nurse na patigilin ang mag-asawa sa pagtatalo. Pagkatapos ay ipinaalam ni Kazori kay Nico na handa na ang kanyang gaming console, na pumukaw sa kanyang interes. Gayunpaman, sa halip na isang simpleng gaming console, isiniwalat ni Kazori na isang buong arcade room ang na-set up para sa kanya, na labis na ikinatuwa at ikinasabik ni Nico. Pinasalamatan niya ito ng husto, ngunit tinabig niya ito na para bang hindi big deal. Pagkatapos ay tinanong ni Kazori ang assistant kung bakit naruroon ang lahat ng iba pang mga bilanggo, na napansin na ang silid ng arcade ay dapat na premyo ni Nico. Ipinaliwanag ng assistant na ang iba ay masyadong nasa sabik at gustong makita ang premyo para sa kanilang sarili. Hindi napigilan ang pagsali, si Nico, na puno ng pananabik, ay nagsimulang maglaro ng iba't ibang mga arcade games sa silid. Sa isang punto, hiniling niya kay Hajime at sa assistant na ipatawag ang lumulutang na lalaki, sabik na ibahagi din ang karanasan sa kanya. Nang maglaon, dumating ang lumulutang na lalaki, na halatang nainis sa patawag ngunit agad na gamaan ang kanyang kalooban.
Samantala, sina Hajime at ang lalaking unggoy ay sumasali sa isang maliit na kompetisyon, bawat isa ay nagyayabang tungkol sa kanilang sariling mga bilanggo at nakikibahagi sa isang paligsahan kung kaninong mga bilanggo ang mas mahusay. Sa lahat ng oras, ang mga bilanggo ng parehong Cell 13 at Cell 8 ay patuloy na nasisiyahan sa paglalaro ng iba't ibang mga laro sa arcade. Sa ibang lugar sa arcade, sinusubukan ng commentator guard na kumbinsihin si Jago na sumali sa kasiyahan. Sa kalaunan ay hinailan ni Nico si Jago sa isang laro ng crane kung saan ipinakita ni Ono kung paano maglaro sa pamamagitan ng matagumpay na pagkapanalo ng isang Jago na manika at pagbibigay nito sa kanya. Si Jago, na medyo naguguluhan, ay tinanggap ang regalo. Nahihikayat din ang lumulutang na lalaki na maglaro, at bagamat natalo siya sa una at nadidismaya, nagbabago ang kanyang kalooban kapag sa huli ay nanalo siya ng isang manika ng kanyang sarili, na lubos na nasiyahan sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, binigay ni Kazori kay Nico ang aktwal na gaming console na ipinangako, ngunit nakakagulat na tinanggihan ito ni Nico. Ipinaliwanag niya na mas gusto niyang magkaroon ng malaking arcade room para masiyahan siyang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Habang nag-uusap sila, ibinahagi ni Nico kung paanong ang pagpapakilala sa kanya ni Jago sa kultura ng Hapon, partikular na ang manga at mga video game, ay ganap na nagbago ng kanyang pananaw sa buhay. Ang paghahayag na ito ay nagpagulat kay Jago, dahil hindi niya talaga natatanda ang gumawa ng anumang espesyal, ngunit tinitiyak sa kanya ni Nico na gumawa ito ng malaking pagkakaiba. Si Jago naman ay nagpahayag ng interes na matuto patungkol sa mga video game, na humihiling kay Nico na turuan siya kung paano maglaro. Samantala, sa labas ng arcade, nakita ni Ono ang taong may kahel na buhok na papunta sa isang lugar kasama si Kenkairo. Mabilis niya itong pinigilan, ngunit pumasok si Jago, iginiit na hindi nabanta ang taong may kahel na buhok dahil nawala ang kanyang kapangyarihan sa apoy. Sa kabila ng pagtiyak ni Jago, nananatiling maingat si Ono at iginiit na dapat pa ring humingi ng paumanhin ang taong may kahel na buhok para sa kanyang mga nakaraang aksyon. Nang humingi ng paumanhin ang taong may kahel na buhok, agad siyang pinatawad ni Ono at inanyayahan siyang sumama sa lahat sa arcade room. Pumayag si Kenkairo na hayaan ang taong may kahel na buhok na bumisita sa arcade, sa kondisyon na maghahayag siya ng higit pang mga detalye tungkol sa kanyang nakaraan, na iniiwan ang pinto na bukas para sa higit pang mga paghahayag sa susunod na linya. Pumayag ang lalaking may kahel na buhok na sabihin kay Kenkairo ang kanyang nakaraan bilang kapalit ng pahintulot na makasama ang iba sa arcade room. Sinimulan niya ang kanyang kwento sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na, mula sa pagsilang, siya ay naiiba sa ibang tao. Siya ay may hindi pangkaraniwang mataas na temperatura ng katawan, mas mataas kaysa karaniwan. Noong una, sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang na ito ay isang espesyal na bagay, na ang kanyang init ay nagmula sa araw at isang regalo. Tiniyak nila sa kanya na siya ay natatangi at ang kakayahang ito ang naging espesyal sa kanya. Gayunpaman, habang siya ay lumalaki, ang init sa loob niya ay naging napakalakas. Hindi niya ito kayang kontrolin, at sa bandang huli, parang nag-aapoy ang sarili niyang katawan mula sa loob palabas. Kahit na hindi na siya mabilang na sumailalim sa mga medikal na pagsusuri, na ang lahat ay bumalik sa normal, ang kanyang kondisyon ay lumala lamang. Ang kakulangan ng mga sagot mula sa mga doktor ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa, at sa paglipas ng panahon ay nagsimula siyang magduse mula sa talamak na bangungot. Ang kanyang buhay ay naging mas mahirap pangasiwaan. Isang araw, ang kanyang katawan ay natupok ng apoy na buo niyang tinakpan, na nagdulot sa kanya ng matinding paso. Binansagan ng mga doktor ang kanyang kondisyon bilang spontaneous human combustion, ngunit walang makapagpaliwanag kung bakit ito nangyayari or kung paano ito mapipigilan. Gayunpaman, hindi siya binitawan ng kanyang mga magulang. Ang kanilang nakakaaliw na presensya ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya ng saligan sa mga madilim na oras na iyon. Sa kanyang paglaki, nagawa niyang makapag-aral ng kolehiyo, ngunit ang mga bagay ay hindi bumuti doon. Hindi nagtagal ay pinalayas siya ng isang estudyante na nagsimulang magpakalat ng masasamang tsismis tungkol sa kanya. Sinasabi ng mga tsismis na siya ay isang arsonist na naging sanhi ng pagkatakot sa kanya ng ibang mga estudyante. Siya ay iniwasan, at marami ang dumating upang hamakin siya dahil sa mga kasinungalingang ito. Dahil sa kawalan ng pag-asa at pag-iisa, huminto siya sa kolehiyo at umuwi sa kanyang mga magulang, umaasang makakahanap ng kaginhawaan. Pero sa pagdating niya, mas lalong gumuho ang mundo niya. Natagpuan niya ang kanyang bahay na nilalamon ng apoy.
Sa sobrang takot niya, naroon din ang lalaking nagpakalat ng tsismis tungkol sa kanya noong kolehiyo, na inakusahan siyang nagsunog ng bahay na Some Iris sa tahanan ng kanyang pamilya. Di nagtagal, dumating ang mga pulis, at sa kabila ng kanyang pagiging inosente, naniwala sila sa mga kasinungalingan ng lalaki at kumilos upang arestuhin siya. Nataranta, ang lalaking may kahel na buhok ay lumaban sa pag-aresto, at muli, ang kanyang katawan ay sumabog sa apoy habang siya ay nasusunog sa harap ng mga nanonood. Napaatras sila sa takot, tinawag siyang halimaw. Sa sandaling iyon, nawalan siya ng lahat ng pag-asa at pagnanais na lumaban, na nagpapahintulot sa kanyang sarili na makulong ng walang anumang pagtutol. Sa una, ang pagiging nasa kulungan ay parang isang kaganhawahan, na para bang ito ay isang santuwaryo mula sa labas ng mundo. Hindi na siya banta sa sinuman, or kaya naisip niya. Pero isang araw, nilapitan siya ng isang misteryosong lalaki na may galos. Nangako ang lalaking ito na aayusin ang kanyang kalagayan at aalisin ang kanyang hindi mapigil na apoy. Desperado para sa isang solusyon, ang taong may kahel na buhok ay pumayag sa alok ng lalaki, ngunit sa halip na ayusin siya, ang lalaking may peklat ay nagpalalo pa. Pinahusay niya ang kakayahan ng taong may kahel na buhok na kontrolin ang apoy, na nagpapahintulot sa kanya na ipatawag at manipulahin ang mga apoy sa kalooban ng hindi dumaranas ng anumang pisikal na pinsala. Nagpagalit ito sa kanya, dahil gusto lang niyang mawala ang apoy, hindi upang magkaroon ng higit na kontrol sa mga ito. Gusto lang niya ng normal na buhay na walang apoy. Nang ipahayag ng taong may kahel na buhok ang kanyang galit, ang kanyang mga reklamo ay sinalubong ng panunuya mula kay Ernest, isa pang figure na sangkot sa balangkas na ito. Ibinunyag ni Ernest na siya ang nanuya sa kanya bilang isang estudyante sa kolehiyo, at siya ang nag-frame sa taong may kahel na buhok. Ang lahat ay bahagi ng isang pamamaraan na gamitin siya para sa kanilang mga baluktot na eksperimento. Galit na galit ang lalaking may kahel na buhok, inatake si Ernest at sinubukang tapusin ang lalaking may peklat gamit ang kanyang apoy. Gayunpaman, ang lalaking may peklat ay higit na makapangyarihan kaysa sa inaakala niya. Walang kahirap-hirap niyang inalis ang apoy gamit ang kanyang mga talem, at sa sumunod na labanan, hiniwa niya ang isa sa mga mata ng taong may kahel na buhok, na nag-iwan sa kanya ng permanenteng peklat. Habang natapos ang pagkukwento ng taong may kahel na buhok, nagdududa siya kung paniniwalaan siya ni Ken Cairo. Kung tutuusin, wala siyang ebidensya para i-back up ang kanyang mga claim. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ipinahayag niya ang kaluwagan na wala na siyang kapangyarihang kontrolin ang apoy, dahil nasa likod niya ngayon ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Laking gulat niya, naniwala si Ken Cairo sa kanyang kwento. Ipinaliwanag ni Ken Cairo na bago siya naging prison guard, nagtrabaho siya bilang isang pulis na nag-iimbestiga sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga bilanggo na ginagamit para sa eksperimento ng tao. Siya ay nagbitiw sa puwersa nang walang naniwala sa kanyang mga sinasabi, at siya ay naging isang bantay sa bilangguan upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap para sa hustisya mula sa loob. Ipinangako ni Ken Cairo sa taong may kahel na buhok na tutulungan niyang ilantad ang mga taong nang abuso sa kanya, at hanggang sa sila ay maharap sa hustisya, ang dalawa ay nagkamayan, na bumuo ng isang hindi inaasahang ugnayan sa kanilang ibinahaging pagnanais na maihayag ang katotohanan. Samantala, sa ibang lugar sa kulungan, si Ono at ang lalaking may violet na buhok ay nasa gitna ng mainit na pagtatalo. Inimbitahan ni Ono ang mga preso mula sa gusali ng tatlo upang bisitahin ang kanyang bagong planong arcade room, ngunit hindi natutuwa ang lalaki tungkol dito. Sa kabila ng pagtatalo, kinaladkad siya ng kaibigan niya patungo sa bakanteng silid. Pagdating doon, ipinaliwanag ni Ono na gusto niyang ang pagtatayo ng arcade room ay isang collaborative effort sa mga bilanggo, sa halip na isang bagay na ginagawa niya ng mag-isa. Dumating sina Hajime, Yamato, at ang assistant, dala ang isang set ng muebles na binili gamit ang perang kinita ni Ono. Maya-maya, pumasok ang isang lalaking unggoy sa silid kasama ang mga preso mula sa Cell 8, dala ang isang lumang mesa ng mahogany. Nang sila ay nagkakaayos na, dumating ang commentator guard sa engranding paraan, na ikinagugulat ng maraming tao sa kanyang malaking koleksyon ng mga laro, na kinabibilangan ng mga dartboard, billiard table, at higit pa. Tuwang-tuwa ang mga bilanggo, habang si Hajime, gaya ng dati, ay naiinis sa kaguluhan. Ang dalawang lalaki ay nagpapahanga sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga kasanayan sa darts at pool. Maya-maya, dumating si Ken Cairo, dala ang lalaking may kahel na buhok para makasama siya sa kasiyahan.
Nang maglaon, inutusan ni Hajime ang lahat na bumalik sa kanilang mga selda, ngunit ang kanyang utos ay sinalubong ng malalakas na protesta at pagtutol mula sa mga bilanggo na nagsasaya sa oras sa arcade. Nang gabing iyon, magkasamang nakaupo sina Jago at Ono, nagmumuni-muni sa mga pangyayari sa araw na iyon. Si Jago, na may pakiramdam ng pagkakasala, ay nagtataka kung karapat-dapat ba siyang magkaroon ng ganitong kasiyahan kung isasaalang-alang ang buhay na kanyang pinangunahan at ang kanyang oras sa bilangguan. Si Ono, sa kanyang karaniwang walang taktika na paraan, ay itinuro ang mga dahilan kung bakit maaaring hindi karapat-dapat si Jago, ngunit mabilis na idinagdag na sa kabila ng kanyang nakaraan, si Jago ay isang mabuting tao pa rin. Hinihikayat niya siyang mas makihalubilo at matutong magsaya sa buhay, kahit na sa loob ng bilangguan. Nakaramdam ng lakas ng loob, lumabas si Jago sa kanyang selda at tumungo sa labas kung saan tinitingnan niya ang kalangitan sa gabi sa isang pambihirang sandali ng kagalakan at kalayaan. Ngunit ang kanyang sandali ng kapayapaan ay nawasak sa lalong madaling panahon ng hindi kanais-nais na hitsura ni Ernest na nagdadala sa mga kaganapan sa araw sa isang nagbabala na pagtatapos. Tinutuya ni Ernest si Jago, sinabihan siyang patawanin siya. Nalilito at nabigla sa hitsura ni Ernest, hindi siya nakilala ni Jago. Habang galit si Jago, nag-teleport si Ernest papunta sa isang kalapit na tangke ng tubig. Natutuwa, ipinahiwatig niya na magkasama silang naglaro noong nakaraan, naiwan si Jago na nagpupumilit na maalala ito. Muling nag-teleport si Ernest, tila aatakihin si Jago, ngunit isa lamang itong ilusyon. Si Ernest ay patuloy na nag-teleport, nagtatanong kung naaalala ni Jago ang lalaking nagsapanganib ng lahat para protektahan siya. Si Jago, na naiinis, ay humiling kay Ernest na ihinto ang pagiging misteryoso at sa halip ay magpaliwanag. Si Ernest ay tumutuya pa, tinawag si Jago Specimen 15 at iginiit na ginagamit niya ang mga armas na ibinigay sa kanya upang mang-alap ng higit pang data. Sinumpa ni Jago si Ernest, tinatanggihan niyang saktan ang iba gamit ang mga talem na pinilit sa kanya. Si Ernest, galit na ngayon, ay pinaababa si Jago at tinutukan ng kutsilyo ang kanyang kamay, inutusan siyang itigil ang pang-iinsulto sa kanyang amo, habang si Ernest ay nagsasabi ng masama tungkol sa kung paano niya dapat pinaslang si Jago noon. Nag-flashback si Jago ng isang lalaking nag-alay ng kanyang buhay para tulungan siyang makatakas. Nagbanta si Ernest na tatapusin ang lahat sa paligid ni Jago, kahit na ang kanyang misyon ay makuha lamang ang utak ni Jago. Mapanuksong binabaybay niya ang isang linya sa mukha ni Jago, nagbabantang kukunin ito. Desperado, pinakawalan ni Jago ang kanyang braso ng espada ngunit kinokontrol ang kanyang kapangyarihan, lumaya at nasira ang sandata ni Ernest. Muli, ito ay nahayag na isa pang ilusyon. Nasiyahan sa data na nakolekta, si Ernest ay naghahanda na umalis na hinihimok si Jago na gamitin ang kanyang mga talem. Nang magtanong si Jago tungkol sa isang taong nagngangalang Musashi, itinanggi ni Ernest na kilala niya si Musashi ngunit nagbabala siya na babalik siya at nagbanta na gagamitin ang mga kaibigan ni Jago bilang mga lab na daga. Tumalon siya, nangakong bibisita ulit. Napailing, natakot si Jago para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, may napansin si Rock, ngunit iginiit ni Jago na ayos lang siya. Nang gabing iyon, determinadong protektahan sila, lumabas si Jago para takasan ang Nanbaka ng tuluyan. Gayunpaman, sina Ono, Nico, at Rock ay nagising na sabik na sumama sa kanya habang tumutunog ang alarma sa bilangguan at na-lockdown ang Nanbaka. Nakarating si Jago sa huling pinto para lamang makitang naghihintay si Hajime. Sa kagustuhang protektahan ang kanyang mga kaibigan, ikinulong sila ni Jago sa loob at naghanda na harapin si Hajime ng mag-isa. Sina Jago at Hajime ay sumabak sa isang matinding labanan, na parehong pinakawalan ang kanilang buong lakas. Bago pa lumala ang mga pangyayari, dumating ang assistant at binuksan ang tarangkahan, na pinayagan sina Ono at Rock na mamajetin. Itinigil nila ang away at ipinaalala kay Jago ang mga pangakong ginawa nila. Napagtanto na ang kanyang lugar ay kasama ng kanyang mga kaibigan, si Jago ay nanumpa na paprotektahan sila at hindi na muling tatakas. Samantala, sa kabila ng karagatan, mayroong isang napakalihim na hindi magugulong bilangguan, na kinikilala bilang numero 1 sa mundo, na wala pang nakakatakas hanggang ngayon.